ito, nandito, nagliligpit, sabing gano'n. Wala siyang pakialam. Parang wala lang sa kanya. Hindi siya lumapit sa akin, hindi na siya nanghingi ng sorry. Sa afternoon, nahakot ko na lahat. Nagpabook ako ng malaking truck. Ang buong akala ko, hindi pa magkasya. So, halos kalahati lang ng truck nagkasya yung mga gamit ko, dinala ko. Tapos, ayun, umuwi ako ng sukat, sabing ganun. Mga ilang araw, o kinabukasan yata, yung text na ng text sa akin, sabing ganun. Sasabihin yung gano'n. Hindi ko siya sinasagot. Yung tawag niya, text niya. Sabi niya gano'n. Usapin mo naman ako. Sabi niya. Ayoko, hindi ko kaya mawala ka. Paano na lang? Wala ka na dito sa bahay. Sabi gano'n. Sa akin naman, hindi ko pa rin siya sinasagot. Kasi ayaw ko na kausapin siya. Yung time na yun, nagpasama pa siya sa barkada niya, sa kaibigan niya na pumunta doon sa sukat sa tita ko. Hindi nila alam paano pumunta doon, pero hinalungkat talaga kung nasaan ako nagtatago. Doon ako nagtatago kasi sobrang depressed ako sa nangyari. Kung mga ganun ako umiiyak. Halos hindi na ako kumakain noong time na yun. Iyak lang ako nang iyak kasi sa part sa akin, sobrang sakit yung nangyari sa akin. Pero tiniis ko lang yun. Ang nangyari, nandun na sila. Nakita nila ako. Ngayon. Niyayakap niya ako. Humingi siya ng sorry ng ganyan. Ang una niyang sinabi, hindi ko kaya mawala ka. Baka kailangan mo lang ng space. Sabi niya gano'n. Ibigay ko sa iyo yung space. Sabi ko, hindi ko na kaya kasi dati pinapatawad ko pa siya. Yung mga mild lang na mga ginagawa sa aking pananakit. Pero yung ano lang daw, biruan lang daw niya, ganyan. Hindi naman yung bugbog na bugbutan. Aantayin ko ba yung time na bubugbugin niya talaga ako? Kaya ako na nag-decide. Maghiwalay na tayo, hindi ko na kaya. Kasi kung babalik ka pa sa akin, natakot na ako yung time na yun. Kasi ayoko mangyari ulit sa akin yun. Ngayon, iyak siya ng iyak sa harap ko noon. Hihingi siya ng sorry. Kaya ako, mabilis akong magpatawad. Sabi ko sarili ko, naawa din ako sa kanya. Siyempre, mahal ko yung isang tao. Kaya bakit hindi mo patawarin yung isang tao na humingi ng tawad? Pinatawad ko siya. Kasi marami na siyang sinasabi ganyan. Papakamatay na siya. Kung ano-ano sinasabi. Na ganyan, baka dito na lang ako. Dito mo lang makita. Hindi ko alam kung totoo. Okay ako. Pinatawad ko siya. Nagbalikan ulit kami, pero sabi ko sa kanya, hindi ako babalik sa inyo. Hindi ko pa kayang bumalik. Babalik man ako doon, pero matagal pa yung sarili na talagang bahay natin, yung hindi na tayo kasama yung magulang, yung tayo lang na nasa isang bahay. Saka na ako babalik pag naayos na yung bahay natin. Ganun nangyari. Tapos decision siya ng ganun. Pinipilit niya akong bumalik sa bahay. Sabi ko, hindi ko pa kayang bumalik sa daming nangyari. Tsaka hinakot ko na yung mga gamit ko. Yun, nag-decide siya na maghanap ng paupahan. Ngayon, ako yung naghanap ng paupahan online. Naghanap-hanap ako. Pero siya yung pumunta doon, nag-check ng area kung okay ba sa kanya. Di nagsama kami. Last June kami nagkasama. Tapos, nagkasama kami. Lumipat na kami doon. Yung tipong pinaramdam niya sa akin, iilan lang yung, lumipat nga kami, pero iilan lang yung gamit na dala-dala niya.
yung panggamit niya araw-araw, hindi niya dinadala. Kasi umuwi pa rin siya doon sa bahay nila. Sabi ko sa kanya, bakit hindi mo na lang dalhin dito yung kailangan mong gamit sa araw-araw pagpasok mo? Bakit mo pa kailangan pumunta doon para doon ka magbihis, doon mo kukunin, doon mo anuhin? Siyempre, malilit din siya sa trabaho niya. Doon ko parang iba yung pakiramdam na sasabihin niya na gano'n. Hindi ko pa kayang humiwalay sa magulang ko. So, ayun nga yung ito yung word na to. Sagot ko sa kanya, bakit pa tayo nagkasama, humanap ng bahay kung hindi mo pa kayang humiwalay sa magulang mo? Sabi niya, hirap mag-adjust na ganun. Dami siyang sinasabi na ganun, mga dahilan, ganun. Yung sa akin naman, parang nasa part pa ako ng sobrang sakit yung mga nangyari sa amin doon sa bahay nila. Na umaano pa sa akin. Tapos dumagdag pa yung isa na may signage pa ako ng tindahan doon na pangalan pa namin. So ngayon, ang ginawa ng magulang niya, may nagbibideo, sinend sa akin ng friend ko. Binura yung pangalan. Alam niyo kung ano yung in-spray doon sa pangalan namin sa signage? Black. Yung pang-spray para mabura. Binubura yung pangalan namin. Binivideohan yun ng friend ko. Hindi ko lang na-save yung video kasi pinagbubura ko eh. Kasi sa sobrang inis ko nung time na yun. Ngayon, tinext ko, ito yung text ko sa magulang niya. Kasi nag-a-adjust pa, inaayos pa namin yung kung ano yung gusot, kung ano yung problema naming dalawa ni Jess. So, ngayon, nagsama na kami ngayon doon. Alam ko kung anong oras yung uwi niya. Ganito. So, hindi siya umuwi ng diretso. Doon siya umuwi sa kanila. Ganyan. May dadaanan pa daw siya. Ganyan. Ewan ko kung ano yung totoong sinasabi niya. Tapos, may time na hindi siya umuwi sa akin. Doon daw siya muna matulog. Ganyan. Ang hirap daw sa pakiramdam na mawalay sa magulang. Samantalang ako na biglang siguro iba-iba nga talaga yung tao na na gusto nila humiwalay, bumukod sa magulang, pero siya hindi pa niya kaya. So, kailangan niya talaga sa palda ng nanay niya. So, ayun guys. Ilang buwan ako na nahimik nun. Hindi ko alam na buntis ako. Sobrang ang dami kong text sa kanya. Nag-miss call ako, tumatawag ako, pero hindi ako sagutin. Kasi gusto ko personal siya kanyang sabihin na ganito, ganyan. Hindi pa ako nagkakaroon. Pero ang nangyari nun guys, nung nahimik ako na after nung sinabi ko sa kanya, maghiwalay na tayo. Ito yung last na sinabi ko sa kanya. Kasi hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang intindihan ka, pakisamahan ka, kasi sinasabi niya sa akin para daw maging okay kami. Burahin ko daw lahat ng mga pictures, mga shinare ko sa Facebook na ganun. Kasi ang sa akin, parang napatama lahat sa kanya yung mga post ko. Kasi doon ko lang nilalabas lahat kung ano meron. Pero, hindi ko pinagsasabi sa mga kaibigan ko yung nangyari sa amin. Kaya sabi ko, maghiwalay na lang tayo kung ganun. Kasi, sabi ko sa kanya, please lang, huwag na natin pag-usapan yung politika. Tapos na yun eh. Kalimutan natin. Ngayon, sabi ko sa kanya, mag-upisa tayo kung ano meron tayo ngayon, sabi ko. Kaya paulit-ulit niya na ganun. Kaya, ang nangyayari sa akin, nag-iinit yung dugo ko kasi nga, yun yung time na nag-aaway kami ng dahil dyan sa politics. Sabi ko, kalimutan na natin. Para mag-umpisa tayo. Yung sa atin, focus tayo. Sabi ko gano'n sa kanya. Hayaan na natin yun.
Ninahimik ako, sabi niya. Pinapili niya ako. Sabi niya, sino ba yung pipiliin mo? Yung mga kakamping or ako? Sabi ko sa sarili ko, sa sobrang galit, sa sobrang sakit na ganun yung mangyari. Papiliin ka. Sabi ko, ganito na lang. Wala akong pipiliin sa inyo. Ikaw or yung mga kakamping na kasama ko sa volunteers during campaign. Wala akong pipiliin. Sabi ko gano'n sa kaya yung time na yun na nahimik ako ilang buwan, July, August, September. So, ito na nga yung nangyari. Hindi ko alam na buntis pala ako. Kaya kasi gusto ko sa kanya magaling, sagutin niya lang, mag-uusap kami na ganito. Hindi niya sinasagot kasi gusto ko sa kanya malaman. Hindi pa ako nag-test noon, whatever, para malaman. Pero hindi pa ako nagkakaroon nun. Magto 2 months na yun, 2 months. Hanggang sa, kahit hindi ako makatulog noon, madaling araw, 1:00, 2:00, 3:00. Tumatawag pa rin ako sa kanya. Nagre-ring lang. Hindi niya sinasagot. Ngayon nangyari. Sa sarili ko, di ko nababalayan kasi siyempre, kung ikaw, may dinadala ka sa tiyan mo. Umiiyak ka, walang tulog. Sino ba na? Tapos afternoon, mga ilang araw, nagbi-bleeding na ako. So, sobrang dami ng, hindi ko akalain yun, pero alam ko sa sarili ko na, buntis talaga ako noon time na yun. Kasi gusto ko sa kanya malaman na, ganun yung nangyari sa akin. So, ito yun eh. Ito yung video na yun. Yung in-upload ko last time kasi sasabihin pa, ba't ba ganyan mo bibidyo-video? Kasi na-hospital ako. Na-hospital ako dito. Ito yung bill ko. Ito lahat. Kaya wag mo sasabihin na gawa-gawa ko lang lahat ng ito. Kasi sinungaling ako. Ganyan, ilang beses ako nagmamakaawa sa'yo. Pero hindi ka na. Yung pala yung time na yun, nagtawag, kasama mo na pala yung bago mong babae. Magkasama na pala kayo. Hindi ko akalain na gano'n.